Kapag tayo'y nagdidesisyon, kadalasan, kahit hindi natin sinasadya, meron tayong naaapakan. O di kaya, meron tayong napag-iiwanan. Kapag tayo'y may pinipili, meron tayong hindi pinipili. Naalala niyo ba nung kayo'y mag-asawa? Pinili niyo yung asawa niyo ngayon. Hindi ba? At meron kayong hindi pinili. Ngayon ba, nagsisisi na kayo sa pinili ninyo? Nung ako'y magdesisyon maging pari, iniwan ko ang probinsya sa Iloilo. Naalala ko nung araw, paggising ko sa umaga, mga 6:00, nakaupo na ako sa may hagdan naming kawayan. At habang nakaupo ko roon, tumatanaw ako dun sa medyo malayo, nakikita ko yung ilog. At nakikita ko yung bundok sa kabila ng ilog. Napakagandang tanawin. Doon sa ilog na yon, lalo na kapag summer, araw-araw naliligo ako kasi ang linis-linis ng tubig. Kasama ko yung mga kalaro ko, mga kapitbahay, at minsan kasama namin mga kalabaw. Pero okay lang kasi tuloy-tuloy naman ang daloy ng tubig, ang linis ng tubig. Naalala ko rin, iniwan ko yung mga magulang ko at ang pamilya ko. Yung nanay ko, tuwing madaling araw, maaga yung gumigising, nagluluto, naglilinis na ng bahay, at habang gumagawa siya, kumakanta siya. Kapag maganda ang mood niya. Kapag hindi maganda ang mood niya, pinapagalitan niya kami isa-isa habang kami natutulog pa. Iniisa-isa niya yung mga pangalan namin at ang mga kasalanan namin sa mga nakaraang araw. Kaya kami nagsisikuhan ng mga magkakapatid, ikaw na, ikaw naman. Mga ganyan kami nung araw. Pero yung mga luto ng mother ko, laging gulay, tsaka daing, ang sarap-sarap. Hindi ako inubo ngayon katulad ngayon. Kasi healthy ang mga pagkain namin. Ngayong pari na ako, ibang-iba na ang buhay ko. Hindi na mga kuliglig ang naririnig ko sa gabi. Ang naririnig ko, mga sirena ng bombero o kaya busina ng mga tricycle. Ganon din sa umaga. Naririnig ko mga tunog ng sasakyan. At hapon, maaga kong gumising 4:00 sapagkat may misa ako sa Kainta sa mga madre. 6:00 ang misa ko roon. Kailangang maaga kong gumising. Pagkatapos noon, may misa ako sa Shaw Boulevard, meeting sa Shaw Boulevard, sa Oasis of Love Community. Pagkatapos noon, may misa ako sa Quezon City. Pagkatapos sa Makati. Pagkatapos sa Regina Rica, sa Scout Fernandez. Pagkatapos noon sa Tondo. 9:00 na ng gabi ako umuwi. Halos ganyan ang schedule ko araw-araw. Pero pinili ko yon. Nagsisisi ba ako? Minsan, nagsisisi rin kung bakit ganitong buhay ang pinili ko. Pero masaya naman ako. Ngayong araw, maaga din akong gumising, daming misa, pero mamayang hapon 4:00, maglalaro na ako ng tennis. Kaya masaya din naman ang buhay ko bilang isang pari. Pero dito nakikita natin na kapag may pinili ka, meron ka talagang hindi pinipili, meron kang iiwanan. Ang mga OFW, nung pinili nila magtrabaho abroad, ang lungkot doon, ang hirap. Pagkatapos mo magtrabaho buong araw, pag uwi mo sa kwarto mo, mag-isa ka lang. Unless na may makilala kang mga kababayan, hindi mo kaano-ano, nag-usap-usap kayo, nasama-sama na lang kayo sa isang apartment para makatipid sa rent na buwan-buwan. Pero malungkot, mahirap. Ginagawa yun ng mga OFW sapagkat iniisip nila ang kapakanan ng kanilang pamilya at ng kanilang kinabukasan. Ang mga magulang na pinili magkaanak, iniwan nila yung carefree na buhay. Nung wala silang iniisip, walang stress, pwede silang magbakasyon anywhere,
mag-bar hopping sa gabi, lalo na pagka weekends, wala silang mga iniisip na mga anak. Pero nung pinili nilang magkaroon ng anak, pinili nilang lagi nilang nasa bahay, gigising ng madaling araw, magpapalit ng lampin, o di kaya magpapainom ng gata sa sanggol. Pero sulit naman, kapag narinig nila, nakikita nila yung sanggol, humahagik-hik, parang nakakatuwa. At nakikita nila ang mga anak na lumalaki, nag-aaral, nagtatagumpay, maganda din naman sa pakiramdam. Ang mga apostoles na unang tinawag ni Jesus, si Simon Pedro at si Andres, nung sinabi ni Jesus, "Come, follow me," iniwan nila ang kanilang trabaho, ang pagiging mangingisda. Iniwan nila ang kanilang mga lambat. Ganon din ang mga anak ni Zebedee, si Santiago at si Juan. Iniwan nila ang kanilang tatay at ang kanilang mga nets na inaayos nila nung tinawag sila ni Jesus. At sumama sila kay Jesus. At sa pagsama nila kay Jesus, araw-araw, narinig nila ang mga turo ng ating Panginoon. Nasaksihan nila ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Yung pagtulong niya sa mga mahihirap, pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapagaling sa mga may sakit at may kapansanan, lahat ito nasaksihan nila. At habang kasama nila si Jesus, unti-unti, nababago din ang kanilang mga buhay. Iniiwanan nila ang masasama nilang mga ugali. Si San Pedro, very impulsive. Sinabi niya, "Lord, I am ready to die for you." Ang sabi sa kanya ni Jesus, "Before the cock crows, you shall have denied me 3 times. Pero kalaunan, naipakita ni San Pedro na talagang handa siyang mamatay para sa ating Panginoon. Namatay din siya katulad ni Jesus, pinako sa krus, patiwarik pa. Ganon din si Santiago at si San Juan. They were sons of thunder, palaaway, malakas ang boses. Pero sa patuloy nilang pakikisama kay Jesus, iniwan nilang masamang ugali at sila rin ay naging katulad ng ating Panginoon sa kanilang pamumuhay, pati na sa kanilang kamatayan, sapagkat sila din ay namatay bilang mga martir. Mga kapatid, tinawag din tayo ni Jesus. Pinili natin na sumunod kay Jesus. Maaari nating iwanan ang maraming mga bagay. Unang-una, ang ating mga bisyo. Pangalawa, ang ating masasamang mga ugali. Ang pagiging mainitin ng ulo, ang pagiging masungit, ang pagiging madamot, ang mapagtatanim ng galit. Iiwanan natin yon sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Sa pagsisimba natin, naririnig natin ang mga turo ni Jesus at nakikita natin siya, nakakaniig natin siya kapag tayo'y tumatanggap ng komunyon. Sana sa patuloy nating paggawa ng mga bagay na ito, unti-unti nababago din tayo. Iniiwanan natin ang ating mga nakaraang mga pag-uugali. At gagawa tayo ng mga bagay ayon sa halimbawa ng ating Panginoon. Tutulong tayo sa mga mahihirap, aayusin natin ang ating kapaligiran, tumulong tayo sa paglinis ng ating mga lansangan at mga estero, sa halip na magtapon tayo ng basura kahit saan lamang. Bibisita tayo sa mga may sakit at sa mga nasa kulungan, lalong-lalo na ang mga inosenteng nakulong. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng pagpili natin kay Kristo.
ng pagsunod natin sa Kanya. Ang tanong natin ngayon sa ating mga sarili, ano ba ang iiwanan ko sa pagsunod ko kay Jesus? At pangalawa, ano ba ang magagawa ko upang saan man ako pumunta, maipakita ko si Jesus sa mga taong nakasalamuha ko? God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.